Naghain ang anak ni dating spokesperson Attorney Harry Roque ng writ of amparo sa Korte Suprema laban sa House of Representatives Quad Committee at ang investigasyon nito sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Nakasaad sa petisyon na inihain ni Bianca Jacinta Roque na inabuso umano ng mga respondent ang kanilang legislative power. Hiniling niya sa korte na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang warrant of arrest laban sa kanyang ama na si Attorney Harry Roque. Itinuring na kasi ng Quadcom na pugante si Roque dahil hindi na umano ito sumisipot sa mga pagdinig tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa Lucky South 99. Matatanda ang nauna nang na-cite in contempt ng Quadcom si Roque matapos siyang mabigong isumite ang mga dokumento kaugnay ng mga iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Damay rin ang asawa nitong si Myla Roque. Pero palaban niyang sinagot ang mga aligasyong ito. Nagsalita na rin siya sa pag-aaresto sa kanya ng Quad Committee ng House of Representatives si Myla Roque matapos siyang ma-cite in contempt dahil sa paulit-ulit na pagliban sa mga pagdinig ng komite. Sa isang pahayag iginiit ni Myla Roque na lagi naman umano siyang tumatalima sa mga hinihinging dokumento ng mababang kapulungan. Sabi pa niya na tuwing nagsusumiti siya ng medical document, lagi namang nanghihingi ng bago at dagdag na dokumento ang mga opisyal na lumalambag na umano sa kanyang right to privacy. Naniniwala umano siyang wala naman siyang maisusumite na magiging sapat para sa mga kongresista. Hindi umano nila tinitignan ang merito ng mga dokumento. Umaasa naman siyang makikita ng Korte Suprema ang tunay na sitwasyon. Matatandaan rin na sinilakay ng mga otoridad ang bahay sa Tubabinggit na pagmamay-ari ng mag-asawang Myla at Harry Roque. Dito nahuli ang dalawang Chinese nationals na pugante rin sa China na nagkatago mismo sa bahay ng mag-asawa na hinihinalang konektado rin sa Philippine Offshore Gaming Operators. Kaya naman, ito ang kanyang naging revelasyon. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! So durog si Roque. Itutudo na ang attacking legal sa kanya ayon sa Quadcom. Ha? Madudurog talaga ito si Roque. Nung isang araw, di ba, nag-live ako? Nag-vlog itong si Roque, umiiyak. Mangiyak-ngiyak. First time niya raw na mag-Christmas na hindi kasama ang dalawa niyang anak. Ha? Kaninong kasalanan, Roque? Sa'yo. Sa'yo rin kasalanan yan eh. Kami, hindi naman kami natutuwa sa nangyayari sa'yo. Eh, Kristiyano tayo, hindi tayo dapat matuwa sa paghihirap ng iba. Pero wala eh, kasalanan din yan ni Roque. Ang dali lang naman sana ng problema niya na yan. Unang-una, harapin niya. Ha? Harapin niya yung pagdinig ng kamera, ng Quadcom. Kung hinihingi lang naman sa kanya ng Quadcom, i-produce niya yung mga ebidensya niya. Kasi nga, questionably yung kanyang ari-arian. Biglang lumobo. Ha? Biglang lumobo yung kanyang mga assets, ano? Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang net worth, biglang lumobo. Ngayon, tinatanong siya, saan ang galing? Saan ang galing ito? Kung sa sweldo mo lang sa gobyerno, kung sa practice mo lang ng law, hindi ka naman magkakagaroon ng ganito kalaking kung ilang daang milyon. Ang problema, ayaw i-produce ni Roque yung mga ebidensya niya. Nung una, ang sabi niya, nagkaroon ako ng malaking pera kasi yung property namin sa Parañaque, binili. Yun, yung pinagtayuan ng mall dyan, SM yata yun. Ha? Sa amin yan. Sa amin yan. Yung mga tiya ko, sa akin pinatago yung pera. Ang sabi ng Quadcom, mayroon ka bang ebidensya niyan? Kasulatan niyan? Yung mga deed of sale niyan? Ha? At saka yung statement of assets, liabilities, and net worth mo, dalhin mo. Ang problema, hindi. Tumakas si Roque. Ha? Papunta ng United Arab Emirates. Ngayon, hindi natin alam kung nasaan na siya. Pati yung asawa niya, pinapatawag din. Ano naman ang atraso ng kanyang asawa? Ang atraso naman ng kanyang asawang si Myla, ganito. Nagtayo si Roque at ang kanyang asawa ng holding corporation, yung Biancha. Ngayon, mayroong ari-arian doon sa Tubabinggit. Sa Tubabinggit, isang mansyon. Yung mansyon na yon, nirerentahan ng mga officials, tauhan ng Pogo. Yung mga official, mga foreigners, doon nagrerenta
doon sa mansyon na yun sa Tuba Benguet ay pag-aari yun ni Roque. Ang sabi ni Roque, hindi naman sa akin nakapangalan yun. Nakapangalan yan doon sa corporation, Biancham. Ngayon ang problema, yung Biancham Corporation na yan na sinasabi ni Roque na siyang may-ari noong bahay doon sa Tuba Benguet kung saan ni-raid yan ng PAOK, may naarestong mga wanted, mga illegal aliens na konektado sa illegal na pogo. Yung nakasulat, nakaperma doon sa deed of lease, yung contract of lease, ang nakaperma ay ang kanyang asawang si Myla Roque. Kaya pinapatawag din ng Quadcom, ng Kamara, yung asawa niyang si Myla Roque. Tumakas din yung asawa niya. So ngayon, magkasama na sila yata doon sa United Arab Emirates. Silang dalawa. Naiwan ngayon yung mga anak nila, kaya paiyak-iyak si Roque. Sabi niya, I'll be home for Christmas. May mga pakanta-kanta pa siya. Pero ito yung mas malala. Ito yung mas malala. Nag-order na ngayon ng Quadcom na itudo na ang mga pagsampa ng mga kasong legal laban kay Roque. O yan, ito o yan, basahin ko. House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. Yun. Yan mga kabunyog So, hindi ko gawa-gawa yung sinabi ko na yon. House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. Ibig sabihin, sa ngayon kasi wala pa naman talagang todo-todong mga kaso kay Roque. Unang-una, wala pa namang warrant of arrest ang korte. Si Roque ngayon ay nandun sa ibang bansa, nagtatago. Doon pa lang yan sa pag-cite sa kanya in contempt ng Kamara. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung yan po mga kabunyog, mga kababayan. Si Roque, wala pa naman yung warrant of arrest galing sa korte. Mayroon sa kanyang nakasampang reklamo, criminal complaint, nakasampa sa DOJ, tungkol yun sa qualified human trafficking. Qualified human trafficking, kasama niya si Cassandra Leong. Pero wala pang resolution ang DOJ doon. Ang sinasabi ng Quadcom ito, matindi to. Matindi to, mga kabunyog, ito. Panuorin nyo. Yan Ito, Quadcom calls for freeze order, extradition of Roque and wife over alleged Pugo involvement. So, matindi to. Kasi pinapanawagan ng Quadcom sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, na i-freeze ang kanyang mga assets. Matindi yan, mga kabunyog. Ipinapa-freeze ang kanyang mga assets. Sa katunayan, may sulat na si Executive Secretary Lucas Bersamin sa AMLAC na hinihiling nito na i-freeze ang mga assets ni Roque. Paano yan? Paano niya magagamit ang mga assets niya kung ipi-freeze? Wala na. Kahit anong yaman mo, kung hindi mo na magamit ang mga assets mo kasi frozen ito, wala. Wala. Yan mga kabunyog. Quadcom calls for freeze order. At ang isa pa, nananawagan ang Quadcom na i-extradite na. Ibig sabihin, pabalikan sa bansa yung mag-asawa. Si Roque at ang asawa niyang si Myla. Yun, medyo mabibigat ito. Medyo mabibigat na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ito ang sinasabi ng Quadcom na yan po yung ibig sabihin nitong panawagan ng Quadcom na House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. Yun. Full-scale na, todo na. Kasi wala pa naman talaga. Actually, ang kinakaharap niya pa lang sa ngayon, yung warrant of arrest niya tungkol sa hindi niya pagsipot sa Kamara. Yun? Yung pag-cite pa lang sa kanya in contempt yun Hindi pa yun criminal talaga na kaso. Mayroon naman siyang criminal case na nakasampa kasama si Cassandra Leong pero hindi pa naman nare-resolve ng DOJ. Ang sinasabi ngayon ng Quadcom, hindi na. Itudo na ang legal offense o atake kay Roque. Yung mga pwedeng ikaso, i-freeze na yung kanyang mga assets. I-extradite na, pabalikin na sa Pilipinas. Yung mag-asawa, yung matindi yan. At saka, iimbestigahan ang immigration.
iimbestigahan yung immigration. Kasi paano nakalabas si Harry Roque? Paano nakalabas? Totoo, wala pa naman sa kanyang whole departure order. Pero, pagkaganyan na laman na ng mga laman na ng napakaraming mga pagdinig ng kamera, eh syempre ang immigration pag dumaan sa iyo, titimbrehan mo ang boss mo. Yung immigration commissioner. Saka nasa ilalim ng DOJ ang Bureau of Immigrations. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, sabi ni Ryan Aliman, ramdam na ramdam niya ang lungkot kasi nawala na yung pugo at pogi. Oo nga, dalawang nawala kay Roque, pugo at pogi. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ito, ayan, sabi ni Ryan Aliman, matindi ang bounce ba kay Roque sa ginawa nila kay Dilima? Nagpapaawa pa itong si Roque.